Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng analysis sa sinabi ni VP Sara na ang kaso ni Paulo Duterte na physical injuries ay politically motivated naman daw. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin, active subscribers, viewers, visitors sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo guys sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Grabe din talaga ang tingin ni VP Sara sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Every time na may mga problema like corruption, confidential funds, abuse of authority, physical injuries na ginawa ni Congressman Paulo Duterte or Pulong Duterte sa isang businessman sa isang club, Davao Night Club, last February, sabi niya daw politically motivated naman ito ng administrasyon. Ganun po ba ang kanyang tingin? Una-una po guys, ang nagreklamo ay isang private citizen, isang negosyante. Hindi po ito politiko. At walang umudyok dito sa tao mag-file ng kaso, no? So, sabi niya nga, describe po ni VP Sara as political attacks against their family. Every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pag-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa ambos interview kahapon guys, no? So, the Vice President accused the Marcos, inakusahan niya ang pamilyang Marcos administrasyon of using her family as scapegoat, panakipbutas when faced with controversial issues. Tulad ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong noon kasi black check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment noong nagkaroon ng drug overdose at mayroon namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla lang nilang kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Duterte said. Sabi pa nga ni Inday Sara, the Vice President not talk about the issue of Pulong, no? So, ang negosyante daw, nag-file ng complaint ng physical injuries, grave threats over a bar altercation with a businessman in Davao last February 23. According po sa kaso ni Pulong Duterte, that Duterte assault him for nearly 2 hours, threatened him with a knife and handed him money after the beating. Mabuti naman, maganda pala dito si Congressman Paulo Duterte, binibigyan ka ng pera, kakastiguhin ka na, no? The complaint was not immediately filed supposedly out of fear from the powerful Duterte family. Ano po sabi ng mga netizen? Pamilya niyo po ang gumagawa ng issue, conflict queen. Businessman na talaga sa Davao City at hindi politiko yung naghain ng kaso ay kapatid mo, Inday Lustay. Lahat na lang ng iba to sa inyo ay puro politically motivated, lakas ng sayad mo. We know she's lying. Her statements intended for their gullible fanatics. Ibalik sa saltik sa utak nila, malala na. Sinagot mo lang sana saan si Mary Grace Piatos. Yun guys, parang nililihis talaga ni Inday Sara, ang issue ng confidential fund at ng mga recipient na bogus, So, wag niyang gagamitin na ang administrasyon administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa ng problema para at sila kang palaging ginagamit na scapegoat. Hindi totoo yon guys, hindi totoo yon. Maybe ang mga DDS babanata naman tayo dito, nagawa-gawa naman natin, pupunta daw tayo sa mga impyerno, palpak na vlogger ako, okay lang yon, bahala kayo dyan.
we are seeking the truth, no? Kayo na lang maghusga kay Inday Sara, guys, no? So maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, guys. Ingat po tayo lagi. Mahalin natin ang ating bayan. Keep safe, everyone. Please subscribe. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.